Pisces, kamusta kayo? Welcome to my channel. Hello din sa mga cross-watchers. Bago po ako magsimula ay nais ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa aking channel. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga taong nanonood sa aking videos. Maraming salamat. Ang general love reading natin ngayon ay hindi po ito pwedeng mag-resonate sa lahat ng Pisces. Pakinggan lamang po ang mga positive messages at gamitin ang inyong intuition dahil magkaiba po ang inyong mga sitwasyon at life experiences. Yan po. So, tingnan po natin kung ano po ating masisilip sa love life ng ibang Pisces ngayong mid-month ng July. Baliktad. Hindi po muna ako magbabasa ng baliktad ha. Kaya pala baliktad ang hawak ko. Pisces, unahin po natin dito yung unang card para sa mga single. Parang nababasa ko po ito para sa inyo na ngayon po ay hindi pa tamang oras para magkaroon po kayo ng love life. Or para sa iba, hindi pa tamang oras para sa love life. Pwedeng kayo ay bata pa at medyo strict pa ang nanay at tatay. Or sa iba naman po ay pwedeng busy-busy po kayo sa inyong mga trabaho. Kaya kung magka-love life man kayo, ay hindi nyo rin mabibigyan ng time. So, parang yan yung pagkaintindi ko po. Kasi 'di ba po pag may love life po dapat may enough time po kayo para mag-work po ang inyong love relationship, 'di ba? So, ito para po ito sa mga single na wala pang oras or hindi pa tamang oras para magkaroon ng love life. Ayan po. Para naman po sa ibang Pisces, ang message po nitong Ten of Wands ay meron pong nagpapagulo sa inyong relationship at pwedeng ang lumilika ng gulo ay dahil po sa third party. Kaya ang iba po sa inyo ay problemado po. Hindi po maganda yung impact sa mental health ng iba po sa inyo na nakakaranas po ng ah, issue tungkol po sa third party. Pwedeng ang iba po sa inyo ay nakakaramdam po ng panloloko, naaabuso, at pwedeng yung iba naman po ay umiiral po yung negative na emotion, na takot na maiwan, takot na may masamang mangyari sa inyong relasyon, or ito po yung pakiramdam na sobrang nagsiselos po. Kaya, ang advice po nitong Page of Swords, kung ano man po yung mga challenges na pinagdadaanan ninyo ngayon sa inyong present relationship, ay kailangan nyo po munang ayusin lahat ng problema, pag-usapan ang dapat na pag-usapan para maayos po ang inyong problema. Kung gusto pa po ninyong magkaayos at magkaroon po kayo ng magandang pundasyon. Kung gusto nyo pong magkaroon kayo ng steady na relationship, pag-usapan nyo po ng harapan na ah, may ano po, katapatan sa inyong partner. Nakikita ko rin po dito sa inyong card na yung mga challenges po na kinakaharap ng iba sa inyo ngayon ay pwedeng ang inyong person po ay mas bata po sa inyo ng dihamak or pwedeng ang inyong person ay
Hindi pa siya ready para sa isang seryosong relationship. Kaya baka may tendency pa na parang nagpi-flirt-flirt muna pa siya sa iba. Pwedeng ganon, di ba? Kaya merong third party. Pero kahit na bata pa po siya or hindi pa ganun ka-mature ang kanyang pag-iisip, kung gusto po ninyo ng steady na relationship, ay pwede nyo naman po maayos or maayos nyo kung ano man po yung mga issue, mga conflict na dumating po sa inyong relationship. Pagdating naman po sa love, ay wala naman pong edad. Depende na lang po sa tao. Kaya kung sakali na itong partner ninyo ay medyo isip bata or hindi pa ganun kaseryoso para sa isang matinong relationship, pero gusto nyo po na magkaroon ng steady at maayos na pagsasamahan, ay pwede nyo naman po yan pag-usapan ng maayos. At isolve po ang inyong problema tungkol sa third party or kung ano man po yung nagpapagulo sa inyong relationship na dalawa. Ayan po. Ito po, pwedeng yung inyong person ay isang earth sign. Pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn. Yan po. So, pwedeng iba din naman. Ito lang po yung pinagbasihan ko po ng energy po. Yung Page of Pentacles. Yan. Sa isang relasyon, kailangan po balance talaga. Kailangan po ang patience sa lahat ng bagay. Dahil wala naman pong perfect na relasyon. Merong madaling ayusin at meron naman pong mahirap. Depende po kung pwede pa ibalik ang dating pagtitiwala ninyo sa isa't isa. Yun po. Sa iba po sa inyo na may ganitong karanasan po pagdating sa love relationship ninyo at ayaw nyo po na masira ang inyong relationship, kailangan nyo pong maging mapasensya. Maging mapasensya po kayo sa inyong person. Baka nahuhuli lang po talaga ang pagmamature po ng kanyang pag-iisip. At dadating din ang tamang panahon na magiging maayos din po ang inyong relationship ay pupunta sa positive direction. Iyon po ay kung kaya nyo pong pagtiyagaan muna or kaya nyong pagpasensyahan muna ang mga pagkakamali ng inyong person or ang pag-uugali ng inyong person. Yan po. Feeling ko kayo po ito, masyado po kayo understanding. Mahal na mahal nyo po yung inyong person na kaya nyo pong tanggapin maging sino man siya kahit na gumagawa po siya ng problema sa inyong relasyon. Pwedeng kayo po ito, napaka-supportive nyo po. Nauunawaan nyo ang lahat tungkol sa inyong person, ganon nyo po siya kamahal. Kaya feeling ko magbabago po ang inyong person. Pero hindi po ito resonate sa lahat ha. Mas maganda pa rin po na sundin nyo pa rin ang inyong mga intuition. Kailangan nyo mag-reflect. Ang iba po siguro na nakakaranas ng hindi maganda sa relasyon ay nakakaramdam na po kayo ng kapaguran.
At nag-iisip po siguro kayo ng magandang aksyon, magandang gagawin. Pero kung ano man po ang gagawin ninyong aksyon ay kailangan niyo munang pag-isipan ng mabuti. Huwag po kayong padalos-dalos sa inyong mga gagawing desisyon or kung ano man yung gagawin yung mga hakbang. Kailangan niyo pong pag-isipan muna ng mabuti. Magmuni-muni muna kayo para malinawan po ang inyong mga isip at makapag-isip po kayo ng maayos. So, pwede sa iba rin po dito ay talagang may nagaganap o may nangyayari na panloloko sa inyong person or panloloko ng inyong person. Kaya, kung paiiralin niyo po ang inyong emosyon, ang inyong awa at pagmamahal sa inyong person, ay pag-isipan niyo po muna ng mabuti. At kung hahatulan niyo man ang inyong person, na example ay hihiwalayan ninyo, ay pag-isipan niyo rin po ng mabuti. Huwag kayong padalos-dalos sa inyong mga plano, sa inyong mga desisyon. Kaya sa iba talaga na relationship, sa iba sa inyo ay talagang may seryosong issue ng third party. At kayo rin po ang makaka-resolve ng inyong problema sa inyong sitwasyon. Bago po kayo gumawa ng action at desisyon ay pag-isipan niyo po muna ng mabuti, huwag po kayong padalos-dalos. Yan po ang ibig sabihin ng cards na to. Ito at ito. Ayan. So, hindi pa ito resonate sa lahat ng Pisces. Ang ibang relasyon naman kasi na nakakaranas ng third party ay naaayos naman sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, sa pamamagitan ng patience. Ayan. At meron naman po na mahirap na ayusin. So, depende sa sitwasyon. Timbang-timbangin nyo po yung mga bagay-bagay muna bago po kayo gumawa ng action. Ayan, Pisces, sorry po maingay ang aking aso. Ayan po ang inyong reading at maraming salamat. Please like and subscribe. Thank you. God bless.